Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Tayo po ay nag-uumpisa ng isang bagong serye ng mga mensahe sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galatians, Napaka-importante po ng aklat na ito. Katatapos lang po natin ang ating series sa 5 solas ng Reformation. Ang Reformation po ay maaaring hindi nagumpisa kung hindi dahil sa conviction na dinala ng aklat na ito sa puso ni Martin Luther. Ang sulat niya mismo, I am wedded to the book of Galatians. Galatians is my Catherine Bora. Yung po ang pangalan ng kanyang misis. Para sa kanya, katambal ng kanyang puso ang aklat na ito. At dito niya nakita sa una ang katotohanan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. At dahil doon sa pangitain na yon, nagumpisa ang kanyang puso ng paghanap ng katotohanan at yun po ang nag-udyok sa kanya na umpisahan ang pagtatanong. At yung pagtatanong na yon ang naging ugat ng Reformation. So tamang-tama po, katatapos lang po natin ang pag-aaral ng 5 solas. Naalala po natin na sa pamamagitan ng salita ng Diyos lamang at ang otoridad nito sa ating buhay. Alam natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanyang grasya lamang. Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kay Kristo Jesus lamang. Para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. At makikita niyo po sa ating pong teksto sa hapong ito, ang bakas ng lahat ng katotohanan ito ng Reformation. Kaya napakahalaga po na inuna natin yung pag-aaral ng 5 solas bago natin aralin itong aklat na ito ng Galatians. Ang sabi ng marami, ang Galatians po, ang isa o siya, ito ang unang aklat ng New Testament na nasulat. Galatians po, hindi pa rin sigurado kasi meron pa hong isang candidate. Ang isang candidate po, James. Sapagkat yung James, tsaka itong Galatians, ay sinulat around AD 47-48. Hindi na po natin alam kung sino talaga ang nauna, pero marami pong naniniwala na ang Galatians ang nauna. Definitely nauna ang pagsulat ng Galatians sa pagsulat ni Pablo ng Romans. At kung babasahin niyo po ang Romans, ang Galatians po parang summary ng Romans. So yung inumpisahan niyang ilantad o yung inumpisahan niyang na ilahad, no? Sa Galatians ay buo niyang nailahad at nailatag sa Romans, no? So, tsaka hindi po nagbago ang kanyang mga paniniwala. Yung lahat ng kanyang paniniwala at conviction na kanyang nilagay sa Galatians hanggang sa 2 Timothy, ang huling sulat na kanyang sinulat, ganun pa rin po ang kanyang paninindigan. Kaya napakaganda pong aralin itong aklat na ito. Ang title po ng ating series, No Other Gospel. No Other Gospel. Kasi makikita po natin yon dito sa teksto na ito at sa susunod pang mga teksto na ating babasahin. Ang mensahe po ay pinamagatang kong biyaya at kapayapaan sapagkat yun po ang pinakasentro ng teksto na ito.
Kailangan nating alalahanin lagi na tayong mga na kay Kristo Jesus na ay ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ng gawa. Kailangan paulit-ulit nating paalalahanan ang ating sarili nung katotohanan na iyon. Sapagkat napakarupok ng mga tao, napakarupok natin at napakadali natin mahatak doon sa paniniwala na ang ating kaligtasan ay kahit na sa maliit na paraan lamang, ay dapat ginagawa natin sa sarili nating kakayanan. Yun po ay isang kasinungalingan. At yun po ang nilalabanan ni Pablo sa aklat na ito. Ito ang ating mabiyayang kaligtasan mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya lamang, ng grasya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo Jesus lamang. Dahil dito, ang lahat ng mga mananampalataya ay may kalayaan na mula sa batas, kalayaan mula sa paghuhusga ng Diyos, kalayaan mula sa puot ng Diyos, at kalayaan sa buhay na walang handa na hiwalay sa Diyos. Hindi na po natin kailangan katakutan yung lahat ng iyon. Hindi na tayo huhusgahan, hindi na tayo malalapatan ng puot ng Diyos, at hindi na tayo mahihiwalay sa Kanya dahil sa katotohanang ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng grasya lamang. Ito ang pangunahing punto ng Galatians. Kaya sa verse 6 ng chapter 1, makikita na natin yung parang emosyon ni Pablo. Sabi niya, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. So po yung different gospel, yung paniniwala na dapat ang ating kaligtasan ay tinutulungan natin ng ating sariling gawa. Different gospel na po yun. Yung dadagdagan natin ng kaunti, ang grasya ng Diyos. Na kumbaga, meron tayong kakayanan na punuin ang natupad na niyang buong buo. Yung kanyang ganap na ginawa sa krus. Yung kanyang perfectong buhay sa lupa. Kaya pa natin dagdagan yung pong katotohanan na iyon, ang nilalabanan ni Pablo dito sa sulat na ito. Ang sabi sa Galatians chapter 5 verse 1, For freedom, Christ has set us free. Stand firm therefore. Kaya po yun ang title. No other gospel, stand firm. Yung po ang title ng ating series. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Yan po ang theme verse ng buong Galatians. Ang punto po ay meron na tayong kalayaan kay Kristo. Bakit ba tayo magpapaalipin pa muli sa paggawa, sa relihiyon, sa ritual, sa sakramento? No? Hindi lamang po sa ating kinalakhang relihiyon. Pero tayong mga protestante, meron din tayong ganyan tendency. Meron tayong mga ibang kasama na protestante na ang paniniwala nila ang pagdalo sa pananambahan, ang pag-attend ng Bible study, ang pagbigay sa church, ang pag-serve sa mga ministry ay mga gawa na nagdadagdag, na pwede nilang idagdag para sila ay tunay na maligtas. Napakadali pong mahulog sa ganong paniniwala. Kaya pinaalalahanan tayo ni Pablo, For freedom, Christ has set us free. Do not submit again to a yoke of slavery. Ito nga, isa sa mga unang sulat ni Pablo, mga AD 48 niya sinulat. Alam natin yon sapagkat sinulat niya ito after the first missionary journey. Bakit? Kasi yung first missionary journey, doon niya pinlant yung mga churches in Galatia. Pwede ba natin pakita yung
Isang slide. Yan. No, ayan, ito na naman ako para akong weatherman. Ayan. Nakikita niyo yung mapa na yan. Ang galing sila dito. Sa Acts 13:1, nasa Antioch sila sa Syria. Syrian Antioch. Mula ron sila ay nagbaybay papuntang Salamis, sa island of Cyprus. Nakikita niyo yung Cyprus sa baba. No? At yung Salamis hanggang sa Paphos, iniikot po nila yung buong island. Bakit po Cyprus? Kasi yun ang hometown ni Barnabas. Si Barnabas kasama ni Pablo na umalis galing sa Church of Antioch. Sila pong dalawang nagpatibay ng church na yan. Marami na po silang kasama dyan. Si Lucius of Cyrene at iba pa, no? Si Manaen, mga elders ng church. Pero sila ang pinakapuno ng church na yan. Sila ang pinadala sa misyon. At yan po lang linya na yan ang kanilang misyon. Sumula sa Paphos, sila ay nagpunta sa Pamphylia, sa Perga. No? Malayo pong journey yan, mga 100 miles northwest, papaakyat. At sila po ay nagpapaloob hanggang sila ay nakarating sa Pisidian Antioch. Yan po ang mga church na kanilang itinatag sa Galatia. No? Lystra, Derbe, Iconium, Antioch, Pisidian Antioch. Yan po ang mga church ng Galatia. So nung sumusulat siya, alam natin na meron ng churches. So after the first missionary journey. Pero bago mag-Acts 15. Ano meron sa Acts 15? Yung Jerusalem Council. Kung saan pinag-usapan nila na ang mga Hentil ba kailangan i-circumcise? No? Englishin ko na po dahil parang mas masangsang sabihin sa Tagalog. No? Kailangan ba silang i-circumcise? No? At dagdag sa kanilang pananampalataya kay Jesus, Acts 15 po yun. No? Hindi po binabanggit yon, wala pong pag-uusap sa Acts 15 doon sa sulat na ito. Kasi kung nangyari na ang Jerusalem Council, dapat binanggit na ni Pablo dito. Pero wala siyang banggit. So alam natin na between Acts 13 at Acts 15, ang pagkakasulat ng Galatian letter. No? Yung pong nag-a-attend ng ating Sunday Bible School, alam nyo to, yung ating journey sa Acts 13, 14, 15. Yung mga hindi nag-a-attend, malas nyo. No? Hindi nyo alam ang konteksto na ito. Pero ganyan po ang kwentong yan. Nangyari between the first missionary journey at second at Jerusalem Council. So yung pong churches na nakikita nyo dyan, Antioch, Lystra, Iconium, Derbe, yan po ang ilan sa mga churches of Galatia na sinusulatan ni Pablo. Bakit niya sinulat? Sinulat niya ang aklat na ito o ang sulat na ito upang itama ang maling pagtuturo na pumasok sa mga Galatian churches. Bagong-bago yung churches, mga kapatid. No? Katatayo lang. Sinusundan siya ng false teachers sa mga church na ito. At ganyan na nangyayari sa lahat ng church. Sa bawat isang church na merong tinuturong katotohanan, meron pong pumapasok na ipinipilit ang kanilang maling paniniwala. No? Kahit sa church natin. Kaya kailangan natin laging manalangin. Ang dominant theme po ng aklat, justification through faith instead of condemnation under law. Freedom from the law. No? By God's grace. Nag-uumpisa po ang letter sa grace. Sabi sa verse 3, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Sabi sa last verse, chapter 6 verse 18, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. At all throughout chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 5, puro mga verses about grace. Punong-puno po ng grace. Grace. God's grace. Ang theme niya ay freedom. Ang structure niya ay napakasimple. Chapter 1 and 2 is personal. Chapters 3 and 4 is doctrinal. Chapters 5 and 6 is practical. Personal,
dahil ibinigay ni Pablo ang kanyang testimonyo bilang pagtanggol ng kanyang pagiging apostol at pagtawag sa kanya ng Diyos bilang apostol. Doctrinal, sapagkat itinama niya ang maling doktrina na tinuturo ng mga Judaizers sa church at Galatia. Practical, sapagkat sinasabi niya ang tamang doktrina dapat nagre-resulta sa tamang pagkilos, sa tamang pamumuhay. So dito nyo makikita sa aklat na ito, ang fruit of the Spirit, Galatians 5:22 and 23. Dito nyo makikita kung paano magtuwid ng isang kapatid na naliligaw. Galatians chapter 6, verse 1. So meron siyang personal portion, nandun po tayo ngayon, chapters 1 and 2. Meron siyang doctrinal section, chapters 3 and 4. At meron siyang practical section, chapters 5 and 6. Yan. Pwede na po tayo mag-umpisa ng mensahe. Pasensya na po kayo, ang dami nung... Okay, marami na akong kailangang oras. Kailangan natin magmadali. Ang una natin makikita dito ay meron tayo dito mensahe na may otoridad na mula sa Diyos at hindi sa tao. Ang unang punto natin ay tungkol sa mensahero. No? Ang pangalawang punto natin, dalawa lang po ang punto natin, pero mahahaba po yung punto. No? Ang unang punto tungkol sa mensahero, ang pangalawang punto tungkol sa mensahe. At ang punto ng una ay mensahe ito na may otoridad na mula sa Diyos at hindi sa tao. Verses 1 and 2. Ang una natin makikita mga kapatid, ito ay mula sa isang kapanipaniwalang mensahero. Ang sabi ng chapter 1 verse 1, Paul, an apostle. Doon po muna tayo. No? Si Paul, ito po yung dating si Saul. No? Si Saul of Tarsus ng Cilicia. Alam natin, nakita natin unang pangalan niya sa Acts 7. Hawak niya ang mga jacket ng mga bumabato at pumapatay kay Stephen. Sa Acts chapter 8 verse 1, ang wika doon, and Saul approved of his execution. Sino yung his? Si Stephen. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So, ang nagumpisa ng persecution sa church, kasama doon si Saul. Sabi niya sa kanyang testimonya sa Acts 22, I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia. Nakita niyo kanina sa mapa, yung probinsya ng Cilicia ay southeast ng Galatia. So bakit sila nagpunta sa Galatia sa first missionary journey? Parehong dahilan kung bakit sila nagpunta sa Cyprus. Dahil yun po ang home province ni Paul. Siya po ay galing doon, sabi sa Acts 2:3, but brought up in this city, Jerusalem, educated at the feet of Gamaliel, isang magaling na teacher, according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God as all of you are this day. Sabi niya, hindi ako basta-basta lang Hudyo. So Philippians chapter 3, sabi niya, if anyone has any confidence in the flesh, I have more. Sabi niya, a Hebrew of Hebrews, circumcised on the 8th day, a Pharisee from the tribe of Benjamin. Kaya ang pangalan niya, Saul. Bakit? Ang unang hari ng Israel ay si Saul. Ipinangalan siya sa unang hari ng Israel. Pero kung ako sa kanya, tama na pinalitan niya yung pangalan niya. Kasi hindi maganda ang track record doon si Saul. No? Pero siya ay Benjaminite. Siya ay Benjamite. Isang proud na tribe ng Israel. Dati siyang persecutor of the church. Sabi sa Acts 8:3, but Saul was ravaging the church and entering house after house. He dragged off men and women and committed them to prison. At sa kanyang paglagay sa kanila sa preso, tiyak ang kanilang kamatayan, mga kapatid. Siya ay mamamatay tao. Siya ay mamamatay tao. Sabi niya sa Galatians 1:13, for you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. Sa lahat naman ng pwedeng sumulat, bakit naman ito? No? Pero itong Saul na ito,
ay miraculously binago ng Diyos. Makikita na natin ang kwento niya sa Acts chapter 9. At sa Acts 9:15, ang sabi sa kanya ng Panginoon, sa pamamagitan ni Ananias, yung isang lalaki na taga Damasco, na siyang nagbautismo sa kanya at nawala ang kanyang pagkabulag. Ang sabi ng Panginoon kay Ananias, "Go, for he," si Saul, "is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel." At makikita natin sa buong Book of Acts, ang kanyang audience ay itong tatlong grupo ng mga tao na ito, mga hentil, mga hari, at mga kabayan niyang mga Israelita. So Galatians 1, pag-aaralan natin to. Binibigyan ko lang po kayo ng summary. Nasa summary pa lang po tayo, no? Galatians 1:15, "But when he," sabi ni Paul, "he," that's the Lord, "who had set me apart before I was born, and who called me by his grace, was pleased to reveal his Son to me, in order that I might preach him among the Gentiles." Siya ay tinawag mismo ni Kristo Jesus. Isang mamamatay tao, isang persecutor of the church, isang kalaban ng Diyos. Sa isang iglap mata, binago ang kanyang puso at siya ay naging born again dahil sa grasya ng ating Panginoon. Yung pong testimonyo ngayon ay importante. Bibigay niya yung pag-aaralan po natin yun. Ginawa siyang apostle katulad ng ibang apostles ni Jesus Christ. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:8-9, "Last of all, as to one untimely born, he," si Kristo Jesus po yun, "he appeared also to me, for I am the least of the apostles." Kasama po siya nung 12. "Unworthy to be called an apostle because I persecuted the church of God." Pero siya po ay tinawag pa rin maging apostle. Siya po ang apostle to the Gentiles. Sa kanyang testimonyo sa Acts 26, ang wika niya, ganitong sinabi ng Panginoon sa kanya, "But rise and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me, and to those in which I will appear to you, delivering you from your people and from the Gentiles to whom I am sending you, to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me." Yan po ang kanyang misyon. Alam niyo mga kapatid, kung si Saul na isang mamamatay tao, isang persecutor ng church, isang kalaban ng iglesia, ay maaring mabago, maborn again. Wala pong pwedeng magsabi sa atin na ako'y masyado nang malayo, pastor. Hindi na ako kayang abutin ng Diyos. Wala pong ganun. Kung si Saul po nabago, lahat po kayang baguhin ng ating Diyos. Ang lahat ng conversions, mga kapatid, ay supernaturally caused ng ating Diyos. Siya po ang sanhi ng lahat ng conversion. 1 Peter 1:3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." He has caused us. Not we. He. Ito pong sulat na ito ay isang testimonial mula sa isang satisfied customer. Sapagkat totoo ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay niya, totoo ang kanyang sinasabi at maaari nating tanganan. Ang wika nga niya sa 1 Timothy chapter 1, 15-16 ay ganito. Napaka-personal po nitong verse na to sa akin. Kaya po nakalagay po ito sa Biblia ko. Doon sa spine ng aking Biblia, pinalagay ko po itong verse na ito. "The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners,
of whom I am the foremost. Sabi niya, siya ang pinakamalaking sinner sa lahat. Sabi niya, but I received mercy. I received mercy. Yun po ang grace. For this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. Kaya pinili ng Diyos ang isang murderer, ang isang persecutor, para siya ay maging ehemplo ng isang tunay na binago niya. Miraculously. Wala po sa kanyang history ang maaaring magsabi sa atin na siya ay maaaring maging pinakamagaling na ebanghelista ng Kristyanismo. Wala po sa kanyang tendency. Wala po sa kanyang background. In fact, ang nasa background niya ay Pharisaism. He was a Pharisee. Siya ang kalaban ng iglesia ng Panginoon. Pero siya, he received mercy. But I received mercy. Sabi niya. At ang bawat isa sa atin, mga kapatid, maaaring sigaw yon. Tayo pong lahat ay makasalanan, but we received mercy. Di ba nga inaawit natin? Our sins, they are many, but His mercy is more. Itong mensahe na ito ay mula sa isang tagahatid ng salita ng Diyos mismo. Ang sabi niya, not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. Hindi lang po siya ang kapanipaniwalang mensahero. Siya ay mensaherong pinadala ng Diyos mismo. Isang apostolos, isang delegate, isang messenger. Pero meron pong apostle na capital A. Yung pong original 12 at si Pablo. Sila po ang mga apostles, capital A. Meron din pong mga apostles of the church, katulad ni Barnabas, katulad ni Timothy, katulad ni Titus. Sila po ay apostles, messengers of the church. Pero yung 12 plus si Paul, sila lang po ang capital A apostles, messengers of God. Galing sa Diyos ang kanyang ibinabahagi dito. Not from men nor through men. Not from men nor through man. Correction po. So meron pong plural, meron pong singular. No? Kung kayo po ay nag-aaral sa Sunday Bible School, sa ating Bible study method, yun po ang isang bahagi dito na kailangan yung pansinin. Not from men, plural, mga councils of men, mga elders council na nag-a-appoint ng mga pastor at misyonero. Hindi ako galing doon. Hindi ako in-appoint na gano'n. Kakaiba ang aking appointment. Not from men, councils, nor through man. Singular. Singular. Hindi siya in-appoint ng isang pope. Hindi siya in-appoint ni Peter. Hindi siya in-appoint ni James na chairman ng Elders Council ng Jerusalem Church. Not through man, not from men, but from God. Through Jesus Christ and God the Father. So 1 Timothy 1:1, ganyan na sabi niya, Paul, an apostle of Christ Jesus, by command of God, our Savior, and of Christ Jesus, our hope. Sa Titus 1:1, ang sabi niya, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and their knowledge of the truth which accords with godliness. The apostles, yung mga apostles po ay in-appoint ni Christ. Matthew chapter 10, verses 1 and 4. Luke chapter 6, siya po ay nanalangin na magdamag sa bundok sapagkat pipiliin niya at hihirangin niya ang 12 na kanyang magiging apostol. At ang pinakahuli po dyan ay si Paul. Dinagdag po doon sa original na 12, nabawasan ng isa, no? 12 po. Kaya po sinasabi ko po sa aking misis, alam niyo po akong tresurero ng Far East Broadcasting Company. Ang board po namin, 12 po kami.
Si Judas po, siya din po ang tresurero nung 12. Kinakabahan ho ako palagi. Baka akong magsi-Judas. No? Pero yung 12 na yun, nabawasan ng isa, pinalitan ng isa si Matthias sa Acts 1:26. At ang huli sa lahat, si Paul, 1 Corinthians 15:8. Ano ang kanilang purpose? To lay the foundation of His church. Ephesians 2:20. Siya ay hinirang ng Diyos ng isang Diyos na anak ng Diyos. Paano natin alam na siya ang tamang humirang sa Kanya, na siya nga ay Diyos sapagkat siya was raised from the dead? Sabi dito, God the Father who raised Him, Christ, from the dead. Alam natin na siya ay Diyos, alam natin siya ay tinanggap ng Ama, alam natin na tinanggap niya ang kanyang sakripisyo sa krus sapagkat siya ay binuhay magmula sa mga patay at hanggang ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa Acts 17, yun po ang wika ni Pablo. Sa verse 31, because He has fixed a day on which He, Jesus Christ, will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed, and of this He has given assurance to all by raising Him, Jesus Christ, from the dead. Ang kanyang appointment papers ay pinirmahan sa dugo ni Kristo Jesus na binuhay maguli ng ating Panginoong Diyos. So, ang mga salita ni Pablo dito ay hindi lang basta sulat, hindi lang galing sa isang tao, galing sa Diyos. Galatians 1:11-12. For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel, sabi niya. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Pag-aaralan po natin ito, siya po ay nawala ng 3 taon, siya ay nagpunta sa Arabia, kung saan alam ang sinasabi ng karamihan, siya ay doon tinuruan ni Jesus mismo ng kanyang dapat na ihatid na mensahe sa mga hentil. At dahil ang kanyang mga words ay galing sa Diyos mismo, ang salita ng Diyos ay katotohanan. John 17:17, sabi ni Kristo Jesus sa kanyang panalangin, sanctify them by your word is truth. At kaya ito na tayo ay maging ganap. 2 Timothy 3:16-17. All scripture is God-breathed. It's breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, perfect, ganap, equipped for every good work. So ang salita na makikita natin dito, ang mensahe niya ay may otoridad sapagkat siya ay na-point ng Diyos at ang kanyang salita dito ay salita mismo ng Diyos. Pangatlo, ito ay mula sa kapatiran ng mga tunay na saksi. Mula sa kapatiran. Sabi niya, and all the brothers who are with me to the churches of Galatia. All the brothers. Sinama niya sa kanyang letter ang lahat ng kasama niya. Sino kaya yung all the brothers? Well, kasama doon si Barnabas. Alam natin yun sa Acts 13:1, silang dalawa ang pinadala. No? Alam natin sa Acts 14:26 na marami ng mga Kristiyano doon sa Pisidian Antioch, doon sa church na yon. Ang sinasabi niya sa kanyang pagsabi na ito na all the brothers who are with me, ang sinasabi ko mga kapatid, ang sinasabi niya dito ay yung katotohanan na ito hindi lang galing sa akin. Hindi ito katang-isip ko lang. Ito ay sinaksihan at naunawaan at sinusuportahan ng lahat ng mga kapatid natin na nandito sa Pisidian Antioch, kung saan siya naroon. So, ang kanyang testimonyo ay co-witnessed ng ibang mga mananampalataya. So, mas marami ang witnesses, mas tiyak ang katotohanan. Yan po ang prinsipyo ng Old Testament. Pinadala niya ang sulat na ito sa mga bagong churches. Alam natin yon. Kaumpisa pa lang ng first missionary journey sa Acts 13. Sinulat na ito bago mag-Acts 15. Nung Acts 14, busy siya. No? Nasa Iconium siya, nasa Lystra siya, nasa Derbe siya.
Sinulat niya ito bago mag-Acts 15. So bago pa lang yung mga churches sa Galatia nung kanyang sinulat ito. Yung mga Judaizers, sinusundan siya kung saan siya nagpupunta. Tuturo niya ang katotohanan dito, kasi iwanan niya, susundan siya ng mga Judaizer, babalik ta rin yung kanyang itinuro. Okay naman niyang maniwala kay Kristo Jesus. Pero, kailangan natin dagdagan. Ganyan ang kanilang pasok. So, ito ay pinapadala niya. Siguro, pwede natin sabihin sa lahat ng bago sa pananampalataya. Sapagkat yung mga bago sa pananampalataya, yun ang pinaka-susceptible na mahulog sa maling katuruan. Punta na tayo sa pangalawang point. So, nakaisang point na po tayo. No? Kulang talaga ang oras natin. Pangalawang punto natin sa hapong ito. Ang mensahe na ito ay mensahe ng biyaya at kapayapaan na nakasentro kay Kristo at nagluluwalhati sa Diyos. Ulitin ko po. Ang mensahe na ito ay mensahe ng biyaya at kapayapaan na nakasentro kay Kristo at nagluluwalhati sa Diyos. Titingnan po natin yung verses 3 to 5. Una, mensaheng may taglay na biyaya at kapayapaan mula sa Panginoon. Grace to you and peace from God. Grace, charis, no? Yun po ang root word ng charity, which is love. Grace to you and peace, Irene, I-E-I-R-E-N-E, yun po ang Greek version ng word sa Hebrew na shalom. No? Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Yung pong from God, our Father, and the Lord Jesus Christ, yung connectives niya po doon ay nagpapatunay na sila ay isang Diyos lang. Ngunit dito, dalawang persona. God the Father and the Lord Jesus Christ. Kasi isa lang po yung from. Grace to you and peace from. Kung dalawa po silang persona, dapat from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Hindi po, isa lang po yung from. Kahit po sa original language. Ito pong standard greeting ni Paul sa lahat ng kanyang epistles. Sample, 1 Corinthians 1:3. Grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 1:2. Grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Romans 1:7. To all those in Rome, grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Paulit-ulit siya itong kanyang standard greeting. Napakagandang greeting po ito sapagkat grace is the unmerited favor of God upon men. Ito ay galing sa Diyos at ang grasya na ito ang sanhi ng ating pagiging born again. Naalala niyo sa Ephesians 2, tayo ay pinanganak na patay spiritually. Ephesians 2:1. But God, Ephesians 2:4, made us alive in Christ. Yung pong grace na yon, no? Yung pong grace na yon ang nagbuhay sa atin mula sa pagiging patay sa ating mga kaluluwa. So kung si Paul ay nagbabati sa mga Galatians, ang kanyang pananalangin ay ang undeserved na grace ng Diyos ay sana sumakanila. Peace o shalom o Irene sa Greek, ang absence of hostility between God and man. Tayo po bilang makasalanan ay may gera laban sa Diyos. At bago tayo magkaroon ng peace of God, kailangan magkaroon muna tayo ng peace with God. Pero hanggat hindi natin tinatanggap si Kristo Jesus, tayo ay kalaban niya. Alam natin itong mula sa Ephesians 2, na tayo ay sons of disobedience. Tayo ay kalaban ng Diyos bago tayo buhayin ng Diyos at gawing kanyang mga hinirang. Sa Romans 5:1, sabi ni Pablo, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God
through our Lord Jesus Christ. Romans 5:1. Yung ating justification by faith ang nagbigay sa atin ng peace with God. Wala na po tayong gera. Hindi na po tayo magkaaway ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tapos sa Philippians 4:7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. If we are in Christ Jesus, hindi lamang po peace with God, kundi the peace of God. Hindi nyo maaaring matanggap ang peace of God na wala kayong peace with God. Pero hindi nyo matatanggap ang kahit na anong peace kung hindi dahil sa grace of God. Kaya grace to you, nauna palagi ang grace, and peace. Kanino galing? From God, our Father and the Lord Jesus Christ. Ang Diyos po ang nag-i-initiate ng salvation, alam po natin yon. Siya po ang nag-born again sa atin. 1 Peter chapter 1, verse 3. He has caused us to be born again. No? Alam natin yun sa Ephesians 1:4. But God, because of His great mercy and love for us, made us alive in Christ, even when we were dead in our trespasses and sins. By grace, you have been saved. Ito pong mensahe na ito ay may taglay na biyaya at kapayapaan. Pangalawa, na nakamit ng isang tunay na manunubos ng ating kasalanan, who gave Himself for our sins. Kaya po natin iniisa-isa itong 5 verses na ito, sapagkat ito po ang buod at summary ng buong Galatians. Kaya kung kayo hindi na bumalik dito para mapag-aralan yung mga susunod na chapter, at least na-pick up nyo na dito sa introduction. No? Ito pong mensahe na ito ay nakamit ng isang tunay na manunubos ng ating kasalanan. Yung pong grace and peace na yon ay posible lamang sapagkat He gave Himself for our sins. Ang kanyang pagkamatay sa krus na ating walang salang substitute. Walang salang substitute. Yun ang kaparaanan kung paano binibigay ng Diyos sa mga makasalanan ang kanyang unmerited favor. Ephesians 1:7. In Him, sino yung Him? Si Jesus Christ. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Hebrews 10:12. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. Tapos sabi sa verse 14, for by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. Tapos na po. Wala na po kayong kailangan idagdag. Nakaupo na po siya sa trono. Yung mga nakaupo, tapos na ang trabaho. Tapos na po ang kanyang gawain. Kumpleto na po ang ating pagbabayad ng ating sala sa krus sapagkat binayaran niya para sa atin as our perfect, sinless substitute. Makikita natin dito na voluntaryong ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili na isang willing sacrifice. Sabi niya po yun sa John 10:17-18. Sabi niya, for this reason, the Father loves me because I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me. Hindi po siya biktima. Siya po ay victor. Hindi po siya pinatay. Inialay niya ang kanyang buhay. I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. Itong pag-aalay niya ng kanyang sarili is for our sins. Para sa ating kasalanan. Nakikita niyo ba kung gaano kadilim, kung gaano kagrabe, kung gaano kalalim ang puot ng Diyos sa kasalanan? Na nakuha niyang ipatong sa kanyang sariling bugtong na anak ang lahat ng kanyang puot sa lahat ng ating mga pagkakasala.
Yun po ang kanyang ginawa. It is for our sins. Seryoso po ang kasalanan sa Diyos. Hindi niya po ito pinawawalang bahala. Kaya ang wika niya sa Romans 6:23, for the wages of sin is? Salamat naman. Gising pa pala kayo. Okay. At ang requirement po nito ay sinless eternal sacrifice. Kaya makikita nyo, sino ba ang pwedeng mamatay para sa ating kasalanan? Sarili natin? Merit ng iba? Pwedeng bayaran yung ating pagkakautang sa Diyos? Sapagkat ang ating kasalanan ay against an eternal being, ang kanyang puot ay eternal din. Para bayaran yon, kailangan na magbayad, eternal being din. At kailangan walang kasalanan. Kasi kung meron siyang kasalanan, ang kanyang pinagbabayaran ay ang kasalanan niya, hindi yung atin. Para siya maging substitute, ang tawag natin dito, the doctrine of substitutionary atonement. Para niya magawa yung pagbabayad sala para sa atin. Kailangan niya maging perfect at si Jesus ay perfect. He was tempted in every way, yet He was without sin. Hebrews 4:15. Siya po ang perfect sacrifice, siya po ang eternal sacrifice. Siya lang at siya lang ang pwedeng gumawa noon. Walang iba. Kaya naman sinabi niya, no one comes to the Father except by me. Ang kanyang ganap na buhay at ang kanyang walang salang pagkamatay ang mga daan na ginawang posible ang kaligtasan para sa atin. 1 John chapter 2, verses 1 and 2. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. He is the righteous. Wala po siyang kasalanan. At yung righteousness na iyon ay binigay niya sa atin. 2 Corinthians 5:21. He who had no sin was made sin for us, so that in Him we might have the righteousness of God. Yung ating basahang kasuotan, ipinalit niya at ang binigay niya sa atin ang kanyang maraang kasuotan ng hari. Yun yung awit natin nung last time. His robes for mine. Ang kanyang robes para sa ating basahan. Ang naging exchange sa krus. Yan po ang basihan ng ating kaligtasan. He is the propitiation, pagbabayad sala for our sins. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Mga kapatid, pangatlo, itong mensaheng ito na nakamit ng isang tunay na manunubos ay ginawa niya upang iligtas tayo mula sa kasamaan at sa kahinatnan nito. To deliver us from the present evil age. Upang tayo ay hindi na mapahamak. Yun po ang kanyang objective. Upang tayo hindi na mapahamak. Tayo po, sabi ng Ephesians 2:2, we are following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Tayo po lahat ganon. Bago tayo nakatagpo kay Kristo Jesus o bago niya tayo tinagpo. Ang ibig sabihin nito, kailangan may bagong buhay ang lahat ng kanyang binubuhay na maguli. Wala namang sense na buhayin niya kayo na maguli, tapos hindi kayo magbabagong buhay. Ang ibang Kristiyano, gusto lang nila maligtas sila mula sa impyerno, pero gusto nila happy-happy pa rin. Kung ganun po kayo, hindi po kayo naligtas. Mali po ang inyong kaligtasan na pinaniniwalaan. Sapagkat ang kaligtasan niya, binibigyan kayo ng bagong katauhan. Romans 12:1 and 2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed, metanoia, transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. What is His acceptable and perfect will?
na sundin ninyo ang lahat ng kanyang kautusan. Yun ang will ng Panginoon. Sabi ng iba, Pastor, hindi. Ang hirap naman hanapin ang kalooban ng Diyos para sa akin. Hello? Nasa Biblia po. No? And this is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God. Kailangan nyo bang hanapin pa yun? Nasa Biblia. Diba? Do not live as the unwise, but live and follow God's will. Be filled with the Holy Spirit. Ephesians 5:18. Yun po ang will ni God. Be saved. 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4. Ang kanyang kagustuhan ay maligtas ang lahat at makarating sa pagkakilalang tunay na pagkakilala sa kanya. Yan ang kanyang kalooban. Nasa Biblia. Ang sabi ng iba, hirap naman hanapin ang kalooban ng Diyos. Nasa Biblia nga po. 2 Corinthians 5:17, ito ang kanyang kalooban. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Kailangan ba kayo mamuhay katulad ng dati ninyong pamumuhay? Bago na kayo eh. Meron na kayong bagong kalikasan. Galatians 5:16, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Ephesians 4:1, I therefore, prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Kailangan may pagbabagong buhay. Sapagkat tayo ay niligtas to deliver us from the present evil age. Bakit niyo gustong bumalik doon sa past? Kung kayo ay kung doon sa present evil age, kung kayo ay nasa ilalim na ng paghahari ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit pa kayo babalik? Bakit pa kayo magpapaalipin sa kasalanan kung kayo ay pinalaya na ni Jesus? Huli sa lahat, hindi pa pala huli. Isang paraan ito na ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, according to the will of our God and Father. Yung kanyang pagkamatay sa krus para sa ating kasalanan, yung pagkabuhay niya na maguli, yung kanyang kaligtasan na ginagawad sa atin, ay lahat according to the will of our God and Father. Acts 2:23, this Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. Isaiah 53:10, yes, it was the will of the Lord to crush him, and he has put him to grief. Kalooban ng Diyos na siya ay mamatay sa krus. At dapat magresulta ito sa kaluwalhatian niya. Dahil ito ang kalooban niya, ito ang kaligtasan na siya ang may gawa, ito ang kaligtasan na siya ang nagkukumpleto, dapat ang kaluwalhatian ay sa Kanya. Ang sabi ng ating text, to whom be the glory forever and ever. Amen. Dahil plano ng Diyos ito, dapat glory ni God. Kaya yung huli natin pinag-aralan, di ba? Soli Deo Gloria. Marami pong nakakaalam sa inyo na ang aking tunay na pangalan ay Bach Johann Sebastian. Last year, mga around May, kami po ng asawa ko ay nag-join ng isang tour. Nagpunta po kami sa lungsod ng Leipzig sa Germany, kung saan nabuhay at nagtrabaho ang aking namesake, si Johann Sebastian Bach, ang pinakamagaling na classical music composer ng buong kasaysayan ng tao. Sorry po, medyo biased ako. No. Nakita ko po ang kanyang libingan. In fact, sinasarado yung kapilya, nagpupumilit po kami pumasok. No? Kung hindi po kami pinayagan, aakyat po ako ng bintana para makapasok doon sa kanyang puntod. Nakita ko po ang kanyang burial place. Bakit po importante yon sa akin? Hindi dahil lamang po kapangalan ko siya. Kaya po siya pinili ng aking ama, sapagkat ang lahat ng kanyang pyesa, lahat ng kanyang ginawa na mga napakagagandang music ay kanyang pinirmahan, J.S. Bach, S.D.G. Soli Deo Gloria. Ngunit ang ating kaligtasan, mga kapatid,
ay higit pang mas marilag, higit pang mas maganda kaysa sa pinamagandang awit at kantata na nilikha ni J.S. Bach. Kaya ang ating mga buhay ay soli Deo Gloria. Wala nang gaganda pang balita dito, mga kapatid. Tinanggap niyo na po ba ang magandang balita ng kaligtasan? O kayo ba ay nagpupunta dito sa GCF dahil nananalig pa rin kayo na sa inyong pagpunta, kayo ay nagdadagdag ng inyong punto para kayo'y makarating sa langit? Kayo ba ay nagpupunta dito in order to get to heaven? Or because you are going to heaven? Magkaiba po yun. Ang aking dalangin, kayo po ay nagpupunta rito dahil kayo ay binago na ng ating Panginoon, binuhay na maguli, ginawang born again. At dahil doon, kayo nanalig at nanampalataya na sa Kanya, who gave Himself up to deliver us from this present evil age. Tayo po tumayo, mga kapatid, tayo manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mensahe sa amin, na inyong pinarating sa amin sa pamamagitan ng isang dakilang alipin ninyo, si Pablo, na dating isang mamamatay tao, na dating persecutor ng church, na sa kanyang sariling labi, ang sinabi niya, siya ay the foremost of all sinners. Siya, Panginoon, ay binago mo miraculously, katulad ng pagbabago mo sa bawat isa sa amin. Nananalig kami, O Diyos, na ang kagandahan ng kaligtasang ito ay aming natamo dahil sa inyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Kayo nawa ang mapapurihan dahil sa kaligtasan yan. Kayo nawa ang tumanggap ng lahat ng luwalhati dahil sa kaligtasan yan. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi, Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.